Paano ko nga ba ginagawa yung ganitong hair? Well, pag-usapan natin. By the way, Merry Christmas po sa lahat and good morning. So, paano ko nga ba ginagawa yung ganitong hair? Well, may tinatawag tayo na bilayer or layering. So, as you can see sa image, from sketch to the final result of the drawing, ganyan ang magiging process natin sa paggawa ng tutorial ngayon. And guess, it is hair tutorial. What? By the way, this image is not mine. This is from Pinterest, so credit to the owner of this image. And hindi ko na pala yung papakita ang aking pag-sketch ng buhok kasi nakadepende naman yan kung anong buhok ang i-drawing nyo. Joke lang. Na-delete ko kasi yung video. And yun nga. Ang una mong gagawin kapag gumawa ka ng ganito na hairstyle ng client, hindi hairstyle ng buhok ka, talaga ng buhok ng totoong tao. Pag gumawa ka o nag-drawing ka ng hairstyle na ganito, ay alamin mo ang pinaka-base ng buhok. What do you mean by base? Imagine mo na lang nakalbo yung client mo. Naging kalbo siya, na tumubo ang buhok, na naging ganito yung hairstyle. So as you can see sa video, may makikita ka na araw. And at the same time, may makikita ka na numbering. So yung numbering na yan ay yung process mo kung paano yung una mong gagawin sa pag-drawing or sa paggawa ng buhok na to. Okay, unahin natin sa number 1. Yung number 1 na yan ay tinatawag natin na base tone. Yan yung pinakamababa na part ng drawing na kailangan mong kulayan or kailangan mong i-drawing. Number 2 or layer number 2. Yan yung part na kailangan mong hanapin kung ano yung dark part to light part. And number 3 or layer number 3. Ito na yung tinatawag ko na detailing part. Well, gawa-gawa ko lang talaga yung detailing part na name na yun. Pero ito yung tawag ko dito. Sa detailing part na to, dito mo na i-determine kung ano yung strand ng buhok, kung saang way siya nakaturo, kung saang way siya nakalagay. Ano nga nakalagay? Kung anong way or ano yung hairstyle. Basta ganun yan. Yun na yung mismong detailing part na sinasabi ko na makikita mo dito sa video. And by the way, hindi porket sinabi kong detailing part ay i-detail mo na na sobra or sobrang i-perfect mo na. Dito mo palang ipapakita kung paano yung hairstyle or paano yung pagkakasunod-sunod ng buhok or yung mga strand ng buhok. Parang ganyan lang. Hindi mo kailangan i-perfect or hindi mo kailangan na sobrang i-detail. Basta may ipakita mo kung paano talaga yung hairstyle na kinukopya mo. And number 4. Ito na yung tinatawag ko na highlighting. Anyways, itong white pen na to ay tinatawag ko na Uniball. And kung gusto nyo pala bumili guys, nasa yellow basket lang dito sa baba ng video. Click nyo na lang dyan guys. And kung nanonood ka naman dito sa FB, nandyan na yung TikTok ko sa harapan ng video. Visit nyo na lang guys and hanapin nyo tong video. Nandun sa baba niya yung yellow basket. And balik tayo sa tutorial. So, kailangan mo lang i-white pen or i-highlight yung mga buhok or mga strand na nasinagan ng araw or tinatawag natin na kumikinang. And sa paggawa ko pala nito guys, in-smudge ko siya ng daliri ko after ko siya i-white pen. Ba't nga ba siya in-smudge? So, in-smudge ko siya para hindi siya magmukhang puting buhok. Kailangan yung gawin pa kahit paano hindi siya magmukhang matanda guys. Lalo na kapag bata yung dinodrawing mo na maayos yung hair, maayos yung hairstyle niya. And yun na yung tinatawag natin na highlighting. Number 4. Ito yung tinatawag ko na last shade. So, ano nga ba yung last shade? And sa last shade na to ay pinapatungan ko na siya ng ballpen. And yeah, ginagamitan ko siya ng ballpen kasi hindi kaya ng brush yung pinakamaninipis na strand na lumilipad-lipad. And yan na yun. And ganun lang guys, paulit-ulit mo lang siya gawin from white pen na lang to ballpen. So, yeah, ikaw na bahala. And ito na yung resulta.